TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Asenso Cultural and Sports Dome tukuron sa lungsod sa Clarin. Human sa malampusong pagbukas sa Amurab Sports Facilities sa padayong pagpalapad sa Usamis Airport o sa umaabot nga pagbukas sa Asenso Misamis Occidental Medical Center, laing dakong proyekto na usab ang gilusad sa provincial government sa probinsya sa Misamis Occidental ang pagtukod sa Asenso Cultural and Sports Dome sa lungsod sa Clarin. Ilanguman nga mahimong usa ka kinadak ang event o sports venues sa probinsya. Ang 5 kaandanang nga dome adunay kapasidad nga mokabad sa 6,400 ka tawo o pagatukuron sa usa ka 3,550 ka square meter nga luna. Baguhay lang ang nagpagayon og meeting si Governor Henry S. Waminal uban ni Clarin Mayor Riza Waminal de Los Santos og sa technical team aron susihon ang mga plano og preparasyon alang sa groundbreaking ceremony sa proyekto. Gilaraw ang dome nga mahimong sentro sa dagkong sporting events, cultural performances, conventions, exhibition ug uban pang pampublikong kalihukan. Sa kinatibukang adunay 2,400 ka lingkuranan alang sa theater style events o mokabat sa 4,000 ka lingkuranan alang sa sports competitions o dagkong tigom. Dili lamang kini usa ka ordinaryong infrastruktura kundi usa ka dugayng puhunan alang sa sports, kultura, turismo o community development. Ilauman nga mahimo na kining venue sa regional tournaments, concerts, educational activities o ubang kalihukan nga makapadasig sa lokal nga ekonomiya o makapahiusa sa mga misa-misnon. Aron masiguro ang sustainable development, kimando usab ni Governor Waminal ang pag-apil sa solar energy system sa disenyo sa maong pasilidad. Dugang panini iyang gimanduan ang pagdugang sa technical personnel aron mapaspasan ang implementasyon o masiguro ang target nga paghuman niini sa 2027. Etong adlaw gipagayo na ang groundbreaking sa proyekto diin si Governor Henry Waminal gayod ang namulo sa maklesianong aktibidad sa lungsod sa Clarin. Mga kaigsuonan, ang paglaom dili lamang usa ka pulong. Kini mao ang kusog nga magpadayon kanato sa panahon sa kalisod. Kini mao ang kahayag nga atong gitan-aw sa panahon sa kangitngit. Mao kini ang atong pagtuo nga bisan unsa pa ang atong mga naagian kaniadto, mas daghan pa ang mga panalangin o kalampusan nga umaabot sa lungsod sa Clarin. I extend my heartfelt appreciation to everyone whose support, dedication, and commitment have helped bring this project from a dream into a reality. Your belief in this progress of Clarin had made this day possible. Ang kining groundbreaking ceremony nagtimaan sa usa ka hinungdanong yugto sa pagpadayon nga paglihok sa atong administrasyon padulong sa kalambuan ug pag-asenso dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Sa inyong nasayran, ato na napasugdan ang construction sa atong world-class beach resort na kanhing Rama Beach nga nahimutang karon sa atong poblasyon 4. Ang atong Asenso Clarin Wellness Park napasugdan na usab dito atubangan sa atoang munisipyo. Ug karon nagsugod na po kita pinasahi nga proyekto ang atong Asenso Cultural and Sport Dome, a facility that embodies our aspirations for a stronger, more vibrant, and more united Clarin. Alayon kini sa direksyon ug bisyon nga gipatimaan pirmi sa atong very supportive nga gobernador ug mga congressmen alang sa atong probinsya nga ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. This groundbreaking of our Asenso
cultural and sports dome is a clear manifestation sa maong panaghiusa. Una sa tanan, kung wala pa'y suporta sa atong sangguniang bayan, no? Kaning plano ni Mayor Gingging nga kaning maong punduha gamiton nining maong proyektuha, adili ni magpadayon kung wala ang suporta. Kay kung mayon ang sanggunian nga atong bahin-bahinon ning kwartaha, na walay mahimo si Mayor Gingging. So, mayo ang panaghiusa. It shows that when government officials stand together behind a sincere common vision. Akong i-emphasize ang sinceridad because that's one of our core values, matinud-anon. Meaningful projects that benefits the generation can be accomplished. Kining maong pasilidad mahimo na kining sentro sa community life sa atong lungsod, no? Pila katuig nag-agwanta ta dito niadtong karaan nga gymnasium atbang sa atoang munisipyo. Karon ini kahuman nini mahimo na kani nga usa ka binyo nga dili lang ang atong mga kabatanunan nga ma-develop ang ilang athletic talents, mga cultural activities mo flourish, apan mahimo usab nga gathering sa mga katawhan from the different sectors sa atong katilingban. One TV Patrol. Bag-ong happy sa lungsod sa Clarin o sa Clarin Municipal Police Station, midaig sa padayong kalinaw sa lungsod. Gidaig sa bag-ong officer in charge sa Clarin Municipal Police Station nga si Police Major Bernardo Bacalso Jr. ang padayong kamalinawon sa lungsod sa Clarin. Matod pa niya sa iyang pag-courtesy call sa mga punong barangay o sa katawhan sa Clarin dako ang iyang kumpiyansa ang magpadayon o magbalambuon pa ang katawhan sa Clarin gumikan sa pagkamatinumanon sa balaod o pagkadisiplinado sa kagalingon. Gitamda na gayod sa mga Clarinhon ang Misamiston Trust sa Asenso Administration nga masulundon sa balaod o mahadlokon sa Ginoo. Apan dili gayod malikayan nga adunay pipila ka mga individual nga makalapas sa balaod sama sa nahitabo dili palang dugay nga nagpositibo sa ginadiling druga sa gihimong buy-bust operation. Iyang gipasalig sa katawhan sa lungsod ug sa kagamhanang lokal sa Clarin nga gipanguluhan karon ni Mayor Riza Waminal de los Santos nga bisan pa og unsa kagamay sa gipalusot nga illegal nga kontrabando dili niya tugutan nga makapalapnag gumikan kay ang gamay mahimong dako kung kini pasagdan. Bisan malinawon ang kinitibuk ang lungsod, kanunay nakaalerto ang kapulisan 24 oras alang sa bisan unsang pagtubag sa krimen o krimen man o emerhensya. So pa sa akong pag-assumption no bilang OIC dili pa siya chief of police hopefully soon maayo raman o maayo akong pagtanaw sa katawan diri sa Clarin matinahoron ang amo lang yun na problema kaning bitong gamay na issue sa droga na alang gyapon no nagpabilin sukad na katong dool na kayo kay nanamatay tulay. So ang atong kapulisan ng atong mga sundaluhan no nagbadayon nagmonitor para sa mga illegal na mga illegal o unsa man ang butang na maabot especially kina ng illegal drugs no. Ang latest accomplishment nato auto paglingkod nako dire no automatic nagkandak og buy-bust operation. So naagid positive gid siya. So naagid siya although gagmay pero bawal gyapon na siya kabalo na kanang droga makadawat na sa atong mga kabataan.
mao po na po'y isa sa mga mandato sa atong mahal na gobernador na iwasan ginang druga kay isa gina sa gadaot sa futures tong kabataan. 1TV Patrol. National Transport Organization may pailaila sa electric tricycle sa konseho. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Usa lang ang kagamanang lokal sa Dakbayan sa Usamis ang gibisita sa usa ka National Transport Organization aron ipaila ang electronic tricycle isip bag-ong paagi sa public transportation. Atol sa ulahing regular session sa Konseho sa Usamis, gipasabot sa pamilyang Maglasang ang tag-iya og tagdumala sa MIT ug OLT Usamis nga hugtanon nilang gipaila ang e-tricycle sa Usamis aron palambuon ang kahimtang sa mga motorcab driver ug operator. Sulbad matud pa ang e-tricycle sa mitaas nga pilitihan bunga sa grabing pagtaas sa presyo sa matag litro sa produktong petrolyo sama sa gasolina ug diesel. 66.82% discount sa operating cost o 6 to 12 pesos ang gastos sa pag-recharge sa battery. Kung itandi sa tradisyonal nga motorcab nga dili mobus sa 300 ang gastos sa gasolina sa matag adlaw. Dili magproblema sa maintenance, labi na ang pag-charge sa mga battery, gumikan kay tubagon kini sa e-tricycle dealer. Gigarantiya usab sa e-tri dealer nga dili magmahay nini ang publiko, gumikan kay durable kini og luwas gamiton, isip public transport og eco-friendly, gumikan kay zero greenhouse gas emission ang e-tricycle. Suportado sa konseho ang e-tricycle proposal sa proponent. Apan moagi pa og legal nga proseso ang mga unit nga gamiton sa public utility. Apan available na kini alang sa personal nga katuyuan. As one of the national transport leader, our advocacy is to improve the lives of transport drivers and operator across the Philippines by promoting sustainable livelihood, developing competent drivers, providing practical solution to the challenges faced by the transport sector. Today, one of the most pressing challenges is the rising cost of fuel. Mutaas karon, the following week, muubos na po ng fuel, kabalo man ta, sobra ka lisod ang fuel industry karong. We want to transform tricycles from gasoline-powered to electric-powered systems to promote safe, affordable, reliable, and energy-efficient transport, to reduce fuel dependence and support driver livelihoods. And we would also want to advance, of course, in the SDGs, and also position Ozamis City and Miss Oc as leaders in eco-friendly transportation. 2.7 kilowatt times 11. 29.7 og duha times 59.4. Pila ang usa ka litro karon? Pila diferensya. So mohangyo ta sa mga tricycle kanang mga dimotor ang ilang plite upsan gyud. Basta magamit na ani. Akong gingnan ng akong apo, akong anak nga kung kani siya atong ma-introduce sa local government unit, part sa corporate social responsibility of the Our Lady of Triumph is the life skills training. Unsa man ang life skills training? Not only ang ilang skills sa pag-drive, but we have also to improve sa ilang life skills, like for example, how to manage their financial. Ang ilang kita adlaw-adlaw. And that is, we will include that in the financial literacy. Another thing is customer service. Unsaon nila pag-entertain sa ilahang mga customer, nga pasakyo nila, so that ang kining tanan kon ma-realize nato ni nga holistic ang ato ang mga drivers, even ang ato mga tricycle drivers before magiging e-tricycle driver, aduna na sa sakto nga attitude.
Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tumi, reporting. 1TV Patrol. Dugang pa sanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol man lang sa mga buluhan ng painunggan. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.